Sinagot ng news publication na Daily Tribune ang pahayag ni AGA Party List Representative Nicanor Briones na fake news ang kanilang ulat. Ayon sa Daily Tribune, pinaninindigan nila ang kanilang report kaugnay sa kongresistang nakuha ng nanood ng isabong habang nagbobotohan sa House Speakership noong Lunes. Ang tanong nila, nasaan ang fake news? May pinapabulaanan daw si Briones ng bagay na hindi naman nila inakusa. Hiling nila kay Briones i-review ang kanilang post. Pinalagan din nila ang pagbabanta ni Briones tungkol sa pagpapakulong. Nauna nang sinabi ni Briones na hindi siya nag-iisabong nang makuhanan ng video. May mga natanggap siyang mensahe mula sa pamangkin na nag-iimbita sa kanyang maging sponsor sa derby o sabong. At yun daw ang pinapanood niya. Nakunan siya ng video nang hindi niya alam. Humingi rin siya ng paumanhin sa kamera at sa publiko dahil sa kontrobersya. Kinumpirma ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na ang dalawa niyang kapatid ay dating naging tauhan ng business tycoon na si Atong Ang. Malaki raw ang maitutulong ng dalawa sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Saksi, si Emil Sumangi. Ang lalaking ito na nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongero na si Melbert John Santos, kapatid daw ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ayon sa Philippine National Police. Kapatid din daw ni Dondon ang isa sa dalawang lalaking nakuha ng ine-escortan ang nakaposas na missing sabongero na si Michael Bautista. Hawak na sila pareho ng PNP. Itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Sila raw ang missing link sa kaso ayon sa PNP. Itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Elakim Patidongan, nung makuha po yan ni General Macapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabongero. Nakakulong na si Jose Patidongan habang si Ellie Kim Patidongan sinampahan ng reklamo kaugnay ng paggamit ng alias sa passport. Ayon sa PNP, kailangan din kasuhan si Dondon Patidongan. Kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused kasama po si Julie Patidongan who himself admitted na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness. Pagkumpirma ni Dondon, ang kapatid niya niyang si Elakim ang nakuha na ng CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongero. Yung ATM na nag-withdraw ay isa kong kapatid yan dahil inutusan ng mga polis na checkin yung account kung malaki ba ang panalo o kung malaki ang kinita doon sa laban at photos daw ni Mr. Atong Ang na checkin kung totoo na malaki ang panalo nila. Kaya pinaano doon sa ATM. Okay. Yung pag-utusan yung aking kapatid. Oh, yung pulis na ito na nag-utos dun sa kapatid mo, kasama rin sa kinasuhan nyo sa Napolcom? Yes, kasama. Pero itinanggi ni Dondon ang sinabi ng PNP na ang kapatid niyang si Jose ang isa sa mga nahuli kam na bumitbit sa nawawalang sabongero na si Bautista. Si Rogelio Roger Burican at saka si Rodilo Anigig, yun yung bumitbit. Bakit na-twist na nila ngayon? Ang height ng kapatid ko, 5'5 or 5'6". Ang binitbit nila, yung si Bautista, 5'5 ang height noon. Tingnan nyo yung video. Anong height nung bumitbit? Ayon kay Dondon, naging tauhan din ng isabong tycoon na si Atong ang mga kapatid na sina Jose at Elakim. Marami raw silang alam, kaya noong 2022 ay inutusan umano sila ni Ang na magtago sa Cambodia. Pinasaksihan siya sa patayan. Kaya yan ang pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Pero iba raw ang pakay umano ni Ang nang ipagawa niya ito sa dalawa. Pinapapatayan sa grupo. Sa totoo lang. Kaming tatlo ang susi talaga nito para malastas tong problema na to. Malaki ang may tulong dito. Itinanggi rin ni Dondon na inaresto ang kanyang mga kapatid sa Cambodia at inayos anya ng DOJ ang pagpapauwi sa kanila. Hindi totoo yan. Alam ni SOG Remulla, walang arestuhan. Pinatakas ko mismo yung dalawang kapatid dahil pinapapatay ni Atong Ang doon. Wala pang pahayag ang kampo ni Ang. Pag-uusapan pa raw ito ng kanyang legal team ayon sa isa niyang abogado.
Ayon sa PNP, nahuli ang dalawa ng PNP CIDG noong si Police Brigadier General Romeo Macapas pa ang namumuno. Nilinaw ng PNP na hindi sinibak bilang CIDG Director si Macapas kasunod ng pahayag ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero na pinapadiin ng ilang Police CIDG si Patidongan bilang mastermind sa kaso. Si Macapas umano ang nag-request na mailipat ng assignment kaya nasa Police Regional Office 12 na. It would be very, very unfair po na sabihin na mayroon pong nag-utos kay Chief PNP para tanggalin po siya sa CIDG. It was the personal request of General Macapas na mailipat po siya sa region. Ang bagong upong CIDG Director na si Police Brigadier General Christopher Abrahano dumating sa undisclosed location kung saan nagsama-sama ang mga kaanak ng mga missing sabongero. Kasama si Don Don para kumpletuhin ang kanilang mga affidavit. Malinaw para sa amin ang mensahe ng ating General Abrahano na magkakaroon ng hustisya at sila ay tututok at ang direksyon ay papunta sa hustisya. Kami po ay natutuwa dahil very clear, may clarity ho doon sa pinag-uusapan namin. Kami nagpapasalamat po sa dalawang witnesses. Ito ay magko-corroborate sa mga magiging statements ni Don Don Patidongan. Ang abogado naman ni Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, isa sa mga pulis na kinasuhan ng NAPOLCOM kaugnay sa missing sabongeros, itinanggi ang mga alegasyon ni Don Don Patidongan. Wala anyang legal na basihan ang mga alegasyon ni Patidongan laban sa kanyang kliyente. Kung makikita natin yung mga affidavit ng mga complainant, wala pong minimension na pangalang Encarnacion. Wala po siyang interaction, in other words, sa mga nag-aakusa. Kahit po kay Don Don Patidongan, wala pong interaction si Mr. Joey Encarnacion, si Master Sergeant. Yung mga panahon na dinadawit ang aking kliyente ay meron kaming pagpapatunay na siya po ay nasa schooling. Isa si Encarnacion sa mga kinasuhan ng NAPOLCOM ng 6 na counts ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Patuloy pang sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang payag ng iba pang pulis na sinampakan ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, ako si Emilio Sumangit, ang inyong saksi. Arestado sa Taguig ang online seller ng text blast machine na ginagamit umano sa pangsascam. Galing umano ang mga makina sa mga nagsarang Pogo. Saksi, si Chino Gaston. 11 text blast machine ang nasabat ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group mula sa nasakoteng online seller sa Taguig. Ayon sa PNP, binibenta ng suspect ang mga makina nang walang certification o permit mula sa National Telecommunication Commission o NTC. Mulaan nila ito sa mga nagsarang Pogo operations. Wala po siyang authority to possess and sell this kind of devices. Ito ay nagagamit sa mga different scams, no? Sending text messages with different links kung saan hinihikayat natin yung ating mga kababayan na mag-input ng kanilang mga personal data, different bank accounts and credit card. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Radio Control Law of the Philippines at Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. 4 na senador ang nakapirma na sa draft resolution na layong linawin ang magiging tugon ng Senado sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Saksi, si Mav Gonzales. Nagpapaikot ngayon ang draft resolution sa Senado na layong linawin ang magiging tugon ng Senado sa ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, 4 na senador na silang nakapirma noong Lunes. Kabilang sina Senate Minority Leader Tito Soto, Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Sa draft na ipinadala ni Pangilinan, ipinapahayag ng resolusyon ang sense of the Senate na dapat ibase ng Korte Suprema ang anumang aksyon nila sa impeachment sa mga dati ng depinisyong legal. Anumang bagong interpretasyon ay dapat lamang i-apply sa mga susunod na impeachment case. Draft pa rin siya sa ngayon pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga dating justices. Opo, na nagbibigay ng payo kung paano, ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward. Magbe-benefit po kami dyan kahit sa
parating na debate sa August 6. Nirerespeto raw ng Senadora ang Korte Suprema, pero obligasyon din aniya ng Senado na bigyan ng accountability ang publiko. Hindi pa raw nakikita ni Senate President Chis Escudero ang resolusyon, pero hihintayin na lang daw niya ito para desisyonan ng buong Senado. May maghain man o wala, napagkasunduan naman na raw ng mga senador na magdebate at aksyonan ng impeachment sa August 6. Nauna nang sinabi ni Escudero na maaaring magka-constitutional crisis kung hindi susundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema. Pero tingin ni Hontiveros, nakakonvene pa rin ang Senate Impeachment Court ngayon. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis, ni political gridlock o deadlock. Binubuno namin these days, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay pinag-aaralan namin. Mas mainam aniya kung hintayin muna ng Senado ang motion for reconsideration na ihahain ng Kamara, pati ang magiging desisyon ng Korte Suprema rito. Common sense lang o wise lang na sana hintayin namin yan dito sa Senado bago kami magdesisyon. Napagkasunduan namin August 6. So doon namin ilalabas at doon ko rin ilalabas yung aking mga argumento at opinyon at kung talagang pipilitin, boto, and hopefully by that time, may marereferan na kami na motion for reconsideration ng House. Wala pa raw usapan sa Senado kung maghahain sila ng bukod na MR. Sabi ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy, ihahain nila ang MR sa August 9 deadline o mas maaga pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Pati ang pag-aaral ng mga estudyante, apektado sa ilang bahagi ng Kalumpit, Bulacan, nalubog pa rin sa baha. May mga pamilya na sa evacuation center pa rin. Saksi, si Jamie Santos. Mahigit isang linggo matapos ang magkakasunod na bagyo at habagat, lubog pa rin ang Kalumpit sa baha. Ayon sa PDRRMO, ang sanhi, backflooding, na resulta ng huling pagdating ng tubig mula sa mga karatig bayan ng Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. So kaya naman, for the past week na dumaan, medyo tila lang ang ulan actually kahapon lang o the other day. So, pero meron pa rin ulan ng Nueva Ecija at Tarlac. So yung ulan sa kanila ngayon palang umaalon yan. Dumadaloy dito sa Pampanga River. Dagdag pa ang high tide na umaabot sa higit 4 na metro. Hindi agad nakakaagos palabas ang tubig kaya baharin sa Hagonoy, Malolos at Bulacan. Pero ilang residente ang di pa rin lumilikas. Sobra pong taas ng high tide ngayon, di po gaya ng nakakaraan. Nakaraan po kasi pag nag-high tide halos kalsada lang. Ngayon po ang high tide, nasabayan pa po ng habagat. Napakataas na po, lubog taon na po. Patuloy naman ang pag-iikot ng mga lokal na pamahalaan upang maghatid ng tulong gaya ng relief goods. Dito sa Barangay San Miguel, hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha. Kaya kung makikita nyo po, ilan sa mga residente rito ang sumasakay sa bangka, makauwi lamang sa kanilang mga tahanan. Kalapit kasi nila ang Pampanga River. Ang 59 na pamilyang pumayag lumikas, pansamantalang nasa evacuation centers. Hindi makauwi sa kanilang tahanan bagaman halos ilang araw nang walang pag-ulan. 2 linggo na pong walang trabaho asawa ko. Tapos po, ayan tulad po niya, sama-sama kami. Nagkakasakit po sa loob yung mga bata, mga nilalagnat. Sana po matulungan po kami sa evacuation po. Apektado rin ang pag-aaral. Sa mga lugar na baha, nagsasagawa ng hybrid classes. Sa Doña Damiana de Leon Macam Elementary School, 80% ng classroom nila lubog. May mga paaralan na walang klase dahil sa kawalan ng internet connection. Ang karamihan, gumagamit ang kombinasyon ng online at modular setup. Umaasa sila na kung magtuloy-tuloy ang magandang panahon, posibleng humupa ang baha sa maraming lugar. Kasalukuyang naka-state of calamity ang lalawigan ng Bulacan para umano mabilis na nailalaan ang pondo para sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga nasalanta. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nag-alboroto ang isa sa pinakamatataas na bulkan sa mundo na malapit sa epicenter ng magnitude 8.8 na lindol sa Russia. At sa Japan, isa ang patay habang lumilikas noong kasagsagan ng tsunami alert. Ating saksihan.
Kasunod ng magnitude 8.8 na lindol na yumanig sa Far Eastern Russia at nagdulot ng tsunami warning sa iba't ibang bahagi ng Pacific region. Isang bulkan ang nagsimulang mag-alboroto sa Kamchatka Peninsula na malapit lang sa epicenter ng lindol. Ayon sa mga otoridad sa Russia, namataan ang pagdaloy ng lava at mga pagsabog mula sa Kryvchevskoy Volcano, isa sa pinakamataas na bulkan sa buong mundo. Inaasahan na ng mga eksperto ang pagsabog lalo't ilang linggo na raw puno ng lava ang crater at nagbubuga ng abo ang bulkan. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Russia, karamihan ng mga Pilipino sa Russia nakabase sa Moscow. Wala raw Pilipino sa Kamchatka Peninsula kung saan pinakanaramdaman ang lindol. Sa Moscow po, kung saan karamihan ng ating mga overseas Filipinos ay nandito po sila, we are 4,200 miles away. Mula dun sa far east po ng Russia, it is 9 hours ahead of Moscow. Ang Pilipinas po is 5 hours ahead. Ang mas malapit, yung 30 Pilipinong nakabase sa coastal city na Vladivostok at ang nasa 6 hanggang 7 Pilipino na nasa isla ng Saklahin. Wala pong namatay, wala pong na serious physical injuries, at wala pong Pilipinong na-apekto. So sana po ay we'll get in touch dun sa mga 6 na mga Pilipino na sa records po namin ay nasa Sakhalin. Sa ngayon, ibinaba na ang tsunami advisory sa maraming lugar, gaya sa Hawaii, kung saan balik operasyon na rin ang mga flight. Nagbalik na rin sa beach ang mga turista roon. Sa Hawaii, umabot na sa mahigit 5 talampakan ang taas ng mga alon. Sa California, na nakaharap din sa Pasipiko, namata ng mga along kalahating metro ang taas. Sa Chile, naaabot sa mahigit 6,000 kilometro ang coastline na nakaharap sa Pacific Ocean. Nasa 1.4 million na tao ang pinalikas tungo sa mas mataas na lugar. Umabot sa mahigit 8 talampakan ang taas ng alon sa ilang lugar. Sa Japan, binawi ng tsunami alert, bagamat meron pa ring tsunami advisory. Isa ang patay matapos mahulog sa bangin ang minamaneho niyang sasakyan patungo sa evacuation center noong kasagsagan ng tsunami alert. 10 iba pa ang sugatan sa iba pang bahagi ng Japan. Meron ding mga na-heat stroke dahil sa matinding init sa evacuation center. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Ibinahagi ng ilang Kapuso star ang kanilang paghahanda para sa GMA Gala 2025. At ipinakilala naman ang 3 bagong coach ng bagong season ng The Voice Kids Philippines. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Hindi lang bagong talent ang mapapanood sa bagong season ng The Voice Kids Philippines. May bagong coaches din. 3 bagong coaches at mentors ang uupo. Isa rito si Gen Z singer-songwriter Zach Tabudlo na dati ring naging contestant sa The Voice Kids. It's very nostalgic and it throws me back talaga when I was young. Out of all the coaches that have gone in The Voice, I feel like I can be the one who can really justify the feelings of these kids and what they actually went through. For the first time, may uupong duo sa coaching panel. Sina Paolo and Miguel Guico ng Ben & Ben. Siyempre, isa lang yung button hindi naman dalawa. At paano kaya kung mangyayari kung napindot mo tapos ayaw ko pala? Eh di, pipindutin ulit para bumalik. Kaya naman problema parang ganyan. Twin telepathy, talagang magagamit namin dito. Nagbabalik naman bilang coach sina Julian San Jose at Billy Crawford. Kahit na ngayon lang kami nagkatrabaho, parang nag-gel kami agad. Ako, madami din ako mga learnings at mga discovery sa bawat coach na nakakasama ko. It's a pleasure for me na kasama ko si Zach and Pao and Migs and also Jules as well. It's always, I look forward to having, new connections every time. Kwento ng coaches, in production na ang The Voice Kids Philippines at mapapanood na soon sa GMA Network. And speaking of preparations, naghahanda na ang Kapuso Stars para sa highly anticipated at star-studded gathering of the year, ang GMA Gala 2025.
Gaya ng second Kapuso Big Placer ng PBB Celebrity Collab Edition na si Will Ashley. I'm very excited to show people yung susuotin ko po. Well, we made sure lang po talaga na it's simple pero elegante, kumbaga maganda po tignan talaga. Ang Kapuso couple na sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo, sanggang dikit for real din sa kanilang preps. Pinaghandaan na Gawa namin na siya, yun. oo. Sukat na rin namin. Ready na ring rumampa si Sparkle Artist at The Clash champion Jessica Villarubin. Socialize with other artists, also to meet other people, friends. So yun yung nilulook forward ko for Gala Night. Inspired naman si Ai de las Alas sa kanyang latest showbiz milestone. Looking forward ako kasi this is my 35th anniversary in show business. So, in connection doon, ganun ang damit ko. Si Kapuso Action Prince Ruru Madrid, feeling honored na nakasama siya sa isang mahalagang selebrasyon ng Kapuso Network. 75th year ng GMA. Siyempre, milestone to. Isang karangalan na napabilang po ako ngayon dito sa 75th anniversary ng GMA. And yeah, very excited. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.